Gusto kong pag-usapan kasi na-interview ko last week itong taon to at napaka-matingkad niya sa mga past few weeks Ito yung sa 18, hindi nga Marines 18 Maleta Boys. At yung kanilang abogado si Attorney Baligod. Ano ba? Napanood ko yun. Alam mo, Napanood ko yun galit na galit sila kay ano. Hindi ko alam bakit sila nagagalit sa akin. Ako naman natutuwa sa ginagawa. Ang isang kailangan managot. Ang isang talagang tumatak sa akin sa interview, tinanong ko talaga specifically. Kasi tinanong ko Sige siya po. Tinanong ko siya specifically, magkano ba yung amount na sinasabi mong involved dito na diniliver nitong mga witnesses ito? Sabi niya, 805 billion. Yes. Kinonfirm ko. Sabi ko, cash ba lahat yung deliveries? Kinonfirm niya, cash. So tinanong ko siya, ang 805 billion na cash, nagre-represent siya ng more than 40% ng cash supply natin Ibig sabihin yung printed na mga... Galing mo Paano mo 1,000. nakuha yung basis na yun? Where did you get the universe? research ko muna, siyempre. Okay. Bakit Galing naman ako magtanong? Kailangan... Ang sabi niya, kaya daw naubos ang ang Money cash supply at nag-reprint Nag-reprint, ang Napanood ko po. Totoo ba yung... Hindi po totoo yun. Kasi unang-una po, based on my experience as a lawyer before ako Right. naging I have a client who is partner with those who are printing the money. Right. Ito po para sa kalaman ng lahat, kaya alam ko nagsisinungaling dito si Attorney Baligod. Ang central bank po natin hindi nag-iimprenta ng large denomination. Small denominations lang po. Okay. At ang nag-iimprenta po nito, merong strict standard yan internationally. Nawawala po yung lisensya nila, tinatanggalan sila ng negosyo internationally pagka na-involve sila sa corruption or dyan po sa mga fraudulent na ginagawa. So bakit ko po alam, yung pong local partner nung nag-iimprenta, naging kliyente ko po yan. In fact, nung narinig ko po yung interview mo, tinanong ko yung tao na yon, nag-message sa akin na yung new bills ngayon, yung pong parang plastic, yan na po yung polymer, polymer. Yan na po yung piniprint. Yung pong luma, hindi po pwedeng mag-reprint. May order po yan. By tons po yung order niyan, i-deliver po yan. Yan po yung order. So talagang invento talaga yung kanyang hugot na yun. Mukhang marami naman po kasing iniimbento. But I want to talk to from the very start. So lumabas sila. So the 18 Maleta Boys came out and they testified. And then when you invited them to interrogate them, my understanding is ayaw nila magpa-interrogate na individually. Ayaw po. Ano ba ang SOP? Before that, ano ba ang standard procedure when you're asking people to interview? Pag nagpadala po kami ng subpoena, hindi nangangahulugan na kayo ay akusado na. Okay. Tama. Or kayo ay may kasalanan. We are on the fact-finding pa lang po. Tama. So, nung pinadala po namin yun, may mga inaakusahan silang tao kung sino. Di ba po, may mga binabangit silang tao. We have to ask them. Kasi lalong-lalo na, yung pinagsamang salaysay Correct. So, hindi naman po natin pwedeng gamitin yon. Unang-una, pag dinala natin sa korte na yun yung ebidensya, yung 18, hindi naman sabay-sabay na uupo Correct. sa Tama. witness stand. Unang-una, isa lang po yung upuan ng witness stand. At hindi naman pwedeng yung ginagawa nila, yung kwento nila, si Atty. Baligod ang nagpapaliwanag. Dahil siya ay abogado, hindi naman Hindi po naman siya siya yung witness. Yun nga, pinuna ko nga yun, nung nandoon sila sa Blue Ribbon nila na sinasabi, first time ako nakakita na yung abogado, siya yung nagkikwento. It is very rare in any congressional or Senate hearing na yung abogado pagsasalita, pinapagalitan pa Nakikita ko nga, pinapagalitan Sa sasabihin likod, ko, pinapaupo. Correct. Kasi nga, ang gustong marinig ng Personal Senate, yung tao mismo Dahil hindi yung abogado yung niya. kwento mo, personal account Tama. mo yan, experience mo yan. Did you invite them without... Inimbitahan po namin. Kayo ang nag-invite? So, nung una, ayaw nila, si Mike Defensor din, ang pinadala, yung lawyer niya, ano po, so, sila yung pero sa media, nagpa-interview sila rin sa NBI. Bumalik naman Correct. po, in fairness sa Sec Edwin, bumalik sila, nagpa-interview na isa-isa yung 18. So, sinabihan naman namin kung Pero how gusto long nyo din... Parang nagkaroon pa ng was it easy to get them? Hindi po kasi Pinahirapan pa rin kayo? Pinahirapan po na magbigay ng statement. Nung natapos na, nakapag-statement yung 18, 5 lang yung pumirma. Yung 13, ayaw pirmahan. Gusto pang punitin ni Atty. Baligod yung statement. Gusto niya reviewin. So, nagpa-interview sila, pero ayaw nilang Ayaw pumirma. hindi, actually, pipirmahan nila, inaawat ni Atty. Yung 5, kaya lang nakapirma kasi ganito nangyari. In-advise namin, hindi kayo sabay-sabay. Kung gusto nyo may lawyer, dapat dagdagan nyo yung abogado. When you say 5 nagpirma, 5 5 doon sa individual 18. affidavit, Nakapirma separate. po. Opo, yung interview na, yung question and answer Oo, na po tama, ng investigator. Parang affidavit
affidavit na po yun, the entire process, recorded po yan with their consent. At makikita po yan. In the presence of counsel. In the presence of Attorney Balikod na siyang counsel, although we advise na hindi sabay-sabay, kung gusto nyo na may lawyer, dagdag kayo ng abogado ninyo. Right. Sabi ni Attorney Balikod, kaya niya. So nung nakapirma yung 5, actually napirma na, gustong kunin, hindi na namin ibinalik dahil statement na po yun eh. So ganun po. You mean so 18, so 13 ang hindi pumirma? 13 po, hindi na pirma kasi naawat na ni Attorney Balikod. What does that suggest to you? Well, wala po yung statement nila kung tutuusin, ayaw nilang tindigan, ano po. Hindi ko lang alam ngayon, alam ko pumunta rin sila ng ombudsman. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Kasi from the start, we are very consistent. Mag-issue kayo ng individual affidavit nyo. Actually, yung option nga po nila, kung ayaw nyo magpa-interview, magbigay na lang kayo ng sarili yung salaysay para mahimay natin. And ano ang reaction nila? Ayaw nila, tatanungin lagi yung abogado. So, sumasagot lagi yung abogado po. Ano po. So, you cannot be accused of saying that you coerced them to sign because all these are based on their own testimony. Wala po. At meron naman pong recording ngayon, video recording, na talagang voluntary lahat yung nangyari. Sila pa nga po yung pumipigil, no? So, nagtataka nga kami, bakit ayaw? Kung gusto nyo ng kaliwanagan, ang katwiran nila lagi, bakit kami ang iniimbestigahan nyo? Hindi natin po iniimbestigahan. Nagpa-fact-finding tayo rito para malaman natin yung katotohanan nung sinasabi po nila. Tsaka normal naman na kung ikaw pupunta at meron kang aakusahan, di siyempre, ite-check Ikaw yung ang testimony mo. Correct. Oo. Ikaw ang unang tatanungin. Halimbawa, pumunta ka sa pulisya, nirereklamo mo isang tao, bago mo tawagin yung tao, interviewin. Saka hindi po totoo yung sinasabi na ba't hindi tawagin si Mark Tiksay, si John Paul Estrada, ano po. Inano po namin yun. Binomonitor namin. In fact, ang last recollection is na lumipad sila ng Hong Kong at makapal po yung ano namin dyan, yung case build-up namin sa kanila para matanong. Kaya ko po ito sinasabi, kung gusto talaga nila sanang makatulong, hindi po ibig sabihin ng NBI, hindi iimbestigahan yung mga allegedly na mga opisyal na may kinalaman sa flood control issue, sa corruption. Gusto po namin imbestigahan at katunayan, iniimbestigahan po namin. At may mga napaila naman na po ng kaso na yung malinaw. If you recall, Correct. meron po tayong Memorandum Circular number 20 ng DOJ na applicable also to the Ombudsman na there should be reasonable certainty Of of conviction. conviction bago mo iakyat. Kung sabi-sabi po, tinatanungin natin, dasan yung litrato, ikaw ba kumuha nito? Magtuturo ka. Alam naman po natin, hindi titindig sa korte. Sinabi nyo, Director Melvin, dun sa Blue Ribbon Committee, na 10 to 20% lang yung actually based on their personal knowledge. Anong basis noon yung kanilang statement? Actually po, yung 10 to 20%, pangalan nila, yung address, yung magkakasama sila, nagtrabaho sila kay Saldico. Naalala ko po, there is this, nagbigay ako ng statement doon na sabi ko, yung may mga narinig ako na recording na pinadala sa akin na which I cannot use. Sabi naman ni Attorney Balikod na nakita ko kay Attorney Jess Pinos na i-waive daw niya yung dun sa anti-wiretapping. Kaya lang mali yung spelling ng wave, kinakantsawan ni So hindi ko na maintindihan kung kakawayan niya ba o waiver yung ibig sabihin. Ngayon, kung ibig sabihin ng waiver, kailangan notarized na ano. Kasi mamaya, paparinig ko sa inyo, wag lang kayo mag-witness, di ba? So, meron pong mga ganun eh. Can I just ask the actual way of interviewing one maleta boy? Let's say, pinakita mo ba yung kanyang yung joint affidavit nila? And then you ask him to say his personal knowledge. Kinupo po doon. Ano ang participation mo rito? Correct. Sinabi mo rito, ikaw ang nakakita sa ganitong tao. Ano po, parang siguro nasamahan na natin yung kliyente natin bilang abogado sa pulis pag nagbibigay ng statement. Or at least kung nagbarangay na tayo. Yung ganun po, question and answer. Based dun po sa kwentong binigay nila. Ganun po ginawa. Practically, they disown the joint affidavit? Well, hindi po mapaliwanag ng diretso. Okay, so ano ang reaction ni Attorney Beligo doon? Gusto nga pong punitin yung natapos na makininong na computer na nagawa na. Kasi ang lumalabas kasi dito, ang weakness talaga ng joint affidavit, tama yung sinasabi ni Director Melvin 18 kayo eh. Wala ka naman magkakasama kayo lahat. The whole time. Pare-pareho yung experiences nyo, di ba? So there was none in the 18, can you confidently say,
Kung yung 20%, so ang tama lang yung pangalan nila, address lang. Well, lalabas po kasi para sa akin po hindi tatayo sa korte eh. Kasi meron nga silang sinasabi na yung kumuha ng picture hindi kasama ron sa 18 eh. So paano mo, alam naman natin pag nagpresenta tayo ng ebidensya, object evidence, sino kumuha ng litrato, asan yung original Tsaka, nito? i-cross-check mo yung circumstances? testimonies eh. Dapat mag-corroborate eh. Anong circumstances, hindi mo ba? At saka naman, Sec Edwin, kung nakita naman natin, depende sa gising kung sinong ilalagay mo may maleta. Ako hindi na magugulat. Kasi, kagaya ni Congresswoman De Lima, di ba, sinabi Quadcom, delivery. Si Loren Legarda, nung una, nando doon. Kaso sumara yung gate, hindi doon nabigay yung maleta, di ba? Very sure, ang hirap eh. For us na meron naman tayong legal knowledge, abogado tayo parehas, paano natin On the papaniwalaan? specific that you mentioned, Senator Loren Legarda, when they appeared before the Marcoleta Blue Ribbon Committee, or at least yung press, nagtanong, nagsabi yung isang maleta boy na hindi, nabigyan ng 2 maleta si Senator Loren Legarda. Then after that, nag-walk out si Senator Loren Legarda, and subsequently, nag-issue silang denial. Ano ba yung totoo? Hindi po natin alam, si Atty. Baligod yung nagsabi na, pero very surprising, abogado siya noong 18, sabi niya, at least we're one man enough na nagkamali. Aminin, kung gusto niyo kasuhan, ito ebidensya, bibigay ko. Pero unusual for a lawyer. Ang mahirap nito, si Atty. Baligod, in regards to Loren Legarda, hindi lang once, but twice. Kasi, Ano yung una? doon sa PDAP. Tinanggal niya doon sa yung kay Napoles. Involved din ba si Baligo doon? Siya yung abogado Siya abogado doon. Sinabihan siya ni Miriam. Ayun yung away nila. Nga pala. Na ganun din, yung listahan na dadagdagan, nababawasan, depende sa kausap. So, recidivist itong si Levi Baligod. Well, Parang yung mga ibang na-encounter natin the past few weeks, parang paulit-ulit lang yung mga modus. ako naman, gagalit sila sa akin, sabi nyo nga, Sek. Ang dami ko pong pahayag, ang dami kong nag-interview na sa akin. Balikan nyo po lahat, hindi naman nagbabago yung storya ko eh. Wala nang nagbabago eh. Sa lahat ng nangyari, pati yung barilan dyan sa Senado na yan, from the start, totoo yung sinasabi po natin. Dito sa mga Marines, anong involvement ni Mike Defensor dito? Siya po yung... Unang-una, ba't siya nandun in the first place? Ganito po sa yan. investigation? Speaking of yung sa kung ba't sila pinatawag. Okay. Nung lumabas po yung Marista yan, sila unang naglabas niyan, kung maalala nyo. Correct. Yung unang press Bago con. po ako dyan. Right. Tama. No, sino nagreserba nung Club Pilipino? Tatay niya. Kanino sasakyan ng gamit? Sa asawa niya. And we have information na sila yung unang-unang nag-usap-usap. October pa lang, ang report po sa atin dyan, itong 18 Maris, naghahanap ng sisulungan dahil nawala ng trabaho eh. Ni-recruit sila eh. Nung nawala na si Saldico, ang balita, nag-iwan ng 200 million si Saldico, pero hindi inabigyan na itong mga to, binigyan na lang ng last pay na 50,000, naghahanap ng sisulungan. At alam ko kung sino yung mga binabanggit nila doon, yun yung mga unang nakausap. Nung nangyari yun, may isang sumalo, dinala kay Mike Defensor, si Mike Defensor, at kinuha si Atty. Baligod. From November hanggang February na lumabas sila, nasa White Plains sila, in-house sila. Bahay niya. Kailan Baligod po? Doon po niya, nandoon. I remember you were saying something like a champer tooth contract or something. Ikaw ba yung nagsabi nun? Magkakasama po talaga sila mula noon. So ano ibig sabihin nito? Kung November kausap mo na, kung spontaneous yung testimony, November labas mo na yan. Kainitan na ng investigasyon ng flood control issue na eh. Ba't hinintay mo yung February? Ano yung mga happenings noon? ICC. Kaya kasama din yung ICC. May maleta rin sila. Bukas, hindi na ako magugulat dahil kanina, binabanggit na ni Mike Defensor, yung involved daw sa flood control. Meron na rin kayo. May maleta na rin siguro ako. No? Baka naman pwede lang, pag yung kung ano yung maleta, yung medyo branded para pwede kong gamitin sa pag-travel. Magkaroon naman ako ng branded na maleta. So, ang hirap na pong paniwalaan. Yung kwento ng maleta. But even if wala kaming exposure dyan, but based on how you've interviewed them, talagang hindi credible yung... Yun po yung lalabas eh. Kasi doon na lang po sa pabawi-bawi mo ng storya, medyo mahirap ng paniwalaan eh. Dagdag bawas nga. Dagdag bawas na. Yun na po yung nangyayari. Pagkakalaban ka, dagdag ka.
dagdag ka sa may maleta. Pagka hindi ka nakalaban, bawas ka. At nakita nating lahat yan. Actually, kitang-kita ng lahat yun. Nakita lahat. Baka sila na lang naniniwala na hindi ganun yun. Hindi, ang naniniwala mga DDS. Echo chamber Diba? po. Kasi si Senator Marcoleta was insisting. In fact, the whole idea of would you know the reason why, if you know, why Senator Alan Cayetano considered already yung presidency? Sige, inyo na, ibigay mo na lang sa amin ng Blue Ribbon Committee. Alam mo yung, yung pakay niya that's the narrative that they're trying to build. Nang pinapalabas sila dyan, kaya nag-aagawan sa para pagtakpan yung issue ng maleta na ganyan po yung flood control. At sinasabi ko nga po rito, kami sa NBI, hindi namin palalagpasin kung sino dapat yung may kasalanan at kailangang imbestigahan. At yan naman yung po yung ginagawa namin in coordination with DOJ and the Office of the Ombudsman. Meron naman pong mga umaandar na investigasyon. Ang problema po nito, yung ginagawa nito, sa halip naman nakakatulong, nakakadagdag pa sa binubusisi natin. At dyan naman po, may records naman kung sino yung dapat kasuhan. Mga nakakasuhan na po. At meron pong, nung dumating na ako sa NBI, dyan na yung task force, tuloy-tuloy naman po. So, makaka-expect tayo, Attorney Melvin, na in the next few months, meron pang mga ibang mga makakasuhan. Actually, tuloy-tuloy po yung pag-i-endorso namin ng kaso sa DOJ eh. Nag-aakyat po kami ng kaso. Okay. Tuloy-tuloy po yan. Yung sa 5 pumirma ng affidavit, yung 5 Maleta Boys, I interviewed si Congressman Pepito Alvarez. Siya yung pumunta sa... Hindi sa galit si Senate. Yun pa. Isa pa yun. Kung pirmado yun, pinirmahan yun, tas mismo siya ang nagsabi, I never received a maleta. In fact, he was asking, i-retract yung pangalan ko, otherwise I will file a case against those people who signed the affidavit. So, pero even if they signed it, si Pepito tumindig na eh. Sabi niya, hindi, wala akong natanggap. Pero so, they signed it, mali pa rin yung ano nila. Mali pa rin po. Kaya hindi na maleta, malita na eh. Bagay kayo. May joke pala yun. Oo nga, no? Malita. So, Pero yun nga parang ilang buwan na yung pinipilit yung kwento na yan. Pero as we Wala go on, parang padami yung butas. pahirap po ng pahirap. May dadagdag silang personalities, parang 6 o 4. Pero wala namang bagong sinabi. Hindi wala pong... Knowing that these are all falsehoods, anong plano nyo, kakasuhan nyo ba itong 18? Meron na pong pinail na, meron po kaming mga pinail na recommendations with DOJ. At ako po, tinatapos ko rin. But eventually, kung ano po yung mga kaso dapat na i-file na. Specific to Attorney Levy Baligod at saka si Mike Defensor, are you planning to file any cases against them also? Dito po, ang akin pong nagiging nakikitang direction nito, there's really an effort to destabilize eh. So tinitingnan po natin doon sa angulo na yon.